May paniniwala sa mga espiritu o supernatural na nilalang na nagbabantay sa mga yaman o treasure. Narito ang ilan sa mga kilalang uri ng espiritu na sinasabing nagbabantay sa mga treasure. Ang una ay kapre, isang dambuhalang espiritu na naninirahan sa mga punong kahoy. Pinaniniwala ang nagbabantay sa mga lugar na may nakatagong yaman at maaaring magdulot ng takot o panganib sa mga nais magnakaw. Pangalawa ay tiyanak, isang espiritu ng bata na maaaring magpanggap bilang inosenteng bata upang linlangin ang mga tao. Sa ilang alamat, ito ay nagbabantay sa mga lugar na may nakatagong yaman upang iligaw ang mga magnanakaw. 3. Kami, Shinto Spirit. Mga espiritu o Diyos ng kalikasan at iba pang aspeto ng buhay sa Shintoism. Pinaniniwala ang nagbabantay sa mga bundok, ilog, at iba pang lugar kung saan maaaring itago ang mga kayamanan. Sinasabing nagbibigay sila ng proteksyon at kapangyarihan sa mga lugar na sagrado. 4. Yokai, Hapon. Mga supernatural na nilalang o espiritu sa folklore ng Hapon. May ilang yokai na pinaniniwala ang nagbabantay sa mga lihim na lugar o yaman tulad ng mga tengu, mga espiritu ng bundok o kappa, espiritu ng tubig. 5. Guardian Spirits o Anito, Pilipinas. Mga espiritu ng mga ninuno na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga inapo at sa mga lugar na mahalaga sa kanila. Sinasabing maaaring bantayan nila ang mga treasure na iniwan ng kanilang mga ninuno. Ika-6 Diwata o Encanto, Pilipinas. Mga espiritu ng kalikasan na naninirahan sa mga bundok, kagubatan, ilog o kuweba. Sinasabing nagbabantay sila sa mga lihim na lugar kung saan nakatago ang mga kayamanan. Maaari silang magbigay ng babala o sumpa sa mga taong magtatangkang kumuha ng treasure nang walang pahintulot. Mahalaga ang pagdarasal o pag-awit ng mga ritual na panalangin upang humingi ng pahintulot at proteksyon mula sa mga espiritu bago simulan ang paghahanap ng treasure. Ang pagsusunog ng insenso at kandila ay isang paraan ng pag-aalay na nagpapakita ng paggalang sa mga espiritu at nagsisilbing panalangin para sa proteksyon at gabay.